Hello guys, welcome to 5th generation hobby shop. Magre-review tayo ng unit. Again, this is the unit of Sir Christian ng Nueva Ecija. Okay, this is the IREX two-tone silver slide black frame. Okay, shoutout po kay Sir Christian ng Nueva Ecija. Sir, shoutout sa inyo dyan. Welcome to 5th generation hobby shop. So, bali ito po yung inyong unit. So, bali may kasama po siyang gas. Green gas, number 14, Pop Dyno, power up. Ito po yung gas. And also comes with 0.23 grams, 4,000 shots na bala. And yung order nyo po na silicone lube, also Pop Dyno brand. Ayan, spray siya, the spray. And the unit. So, this is the unit. This is 6.0 IREX. Ibig sabihin po, 6 inches long barrel. Okay, yung haba ng barrel niya is 6 inches. Okay, so tingnan pa natin yung mga kasama ng unit. So, this is the box, two-tone, silver slide, black frame. Okay, may kasama po siyang mounting plate. Ito po yung mounting plate or yung plato para doon sa red dot sight or red dot optic. So, in the future, sir, kung gusto nyong lagyan ng red dot optic or red dot sight, magagamit nyo po ito. Ito po yung kinakabit doon sa rear sight. I mean, tinatanggal kasi yung rear sight, tapos ito yung ikakabit para magiging plato or mounting plate doon sa red dot optic. And then, ito naman po, ito po yung buffer doon sa extender. So, ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Ano po ito? Spare. No? Extra po. Okay, so, ito po yung rear sight. Bali, adjustable po siya. Elevation. Okay, elevation only. Ito po yung tinatanggal para i-replace or yung, kung gusto nyo pong kabitan na siya ng red dot sight, kung halimbawa magkakabit na kayo ng red dot sight, kung meron na kayong optic sight or red dot sight, ito po yung kinakabit dito. So, bali, itong rear sight na to, tatanggalin nyo po ito. So, pagtatanggal naman na ito, screw lang, tapos ingat lang po kasi may spring ito sa ilalim. Baka tumalsik. Maliit na spring po yun. Mari-remove na po itong buo. And then, itong plate, kaya may mga screws po yan kasama para sa red dot optic. Okay? And then, ito naman pong extra buffer na to, ito po yun. So, bali, tatanggalin ko po yung slide. Sa pagtatanggal naman po ng slide, may dalawang notch po yan. Yung slide stop notch, and ito naman po yung take down notch, yung mas maliit na notch. Ito yung slide stop notch, ito naman yung take down notch. Ito po yung slide stop or slide release. So, bali, isi-center nyo po itong part na to, yan, doon sa take down notch para makalas natin yung slide. So, importante yung walang mag. Okay, then, ikasa nyo muna. And then, ngayon, isisentro po natin doon sa take down notch. Ayan po, katulad nyan. And then, sa kabilang side, ito po, ipipress nyo po yan para umangat yung slide stop. Yung lock yan, umangat. Okay, and then, mababaklas nyo na po yung slide. Okay, slide forward lang. Ito po yung extender, yung parang bala, no? Kasi po, kaya po merong ganyan, kasi yung rod ng high kappa ay kasing haba lang po ng T-Rex. So, hindi po siya aabot dito kung wala itong extender. Kaya ginawa nila ng ganitong design, extender. Ngayon, meron po yan buffer. Ayan, yung buffer na yan. Okay, yan po yung buffer, yung white. So, meron po siyang spare. Just in case na ma-worn out or mapudpud, meron siyang spare. Okay? Pero matagal din po yan mapudpud. Ito naman, ito po yung tinatawag na recoil buffer. Ito, yung kulay black. Okay? So, yan po yun. Okay, so ibabalik na natin. So, pagbabalik po, ipapasok nyo lang po dito sa dalawang entry. Dito po, itong bakal na to. Dito po ipapasok yung dalawang butas. So, papasok nyo lang po dyan. And then, isisentro nyo po ulit doon sa may take down notch. Ayan. Then, ilalagay natin yung slide stop. Then, didiinan lang po. Ayan, hanggang sa mag-lock. Then, release.
So, ganun lang po ang pagkakalas ng slide. Okay? So, ngayon, ito pong magazine nyo ay 30 rounder capacity po ito. Ang load capacity nito maximum po ay 30. Pero, para po maiwasan natin yung in the long run, lumambot yung spring, mas maganda siguro kung half lang yung ilalagay yung load. At least 15 lang. Para alam naman po natin, pag laging compress yung spring, katagalan lumalambot yan. So, pag malambot, syempre, magpapalit tayo ng spring. Pero syempre, para maiwasan natin magpalit ng mga pyesa, dun pa lang sa una, maiwasan na natin yon kung yun ang gagawin natin. Okay? Then, ngayon, lalagyan natin siya ng gas at bala para ma-test natin kung ilang EPS po itong 2011 High Kappa IREX. So, bali nakamagwell na po siya with the markings, wet barrel, serrated, front, rear and front. Tapos, meron siyang extended, napakahaba na rail. Para sa accessories, ayan, ang dami niyang lock. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, kung gusto niyo pong lagyan siya ng flashlight, po pwede po. Flashlight, laser, po pwede. And then, meron din po siyang thread. Yan. Kung mapapansin nyo po, may thread po yan, yung barrel, outer barrel. Yung inner, yun po yung isa, yung maliit na, para siyang, ayan. Yan, yung inner, outer and inner barrel kasi yan. Sa tunay kasi, walang inner barrel. So, yung outer barrel, may thread po yan. So, po pwede nyo pong lagyan kasi ng tracer unit. Okay, yung mga ganito po, tracer unit po ang tawag. Yan po yung ini-install dito sa outer barrel. Parang magmumukha siyang suppressor or silencer type na meron din siyang function. Kasi yung mga silencer or suppressor na kinakabit natin, hindi tracer yun props lang po yun. Kumbaga, pandagdag din ng EPS pero wala naman, hindi naman nagsa-silent kumbaga yung ating unit. Ganun pa rin yung capacity nung yung tunog. Pero itong tracer unit, ito po yung umiilaw. Kapag dapat ang gagamitin nating tracer, yung bala, yung BBs, ay hindi ganito, yung tracer BBs. So pag inabil nyo naman po ito, meron po siyang free na tracer BBs. Pero mga limited lang po. I think nasa 200 to 300 shots lang yun. Sample lang namin yun. So ito po yung tracer units na kinakabit dun sa ating outer barrel o dun sa muzzle. Muzzle kasi tawag dyan dito. Yan po yung kinakabit dun. Then, yung red dot, bukod doon, yun nga, yung plato na kailangan ninyo, pag gusto nyo lagyan ng red dot, meron din po tayo. Then, yung flashlight, meron tayo. Wala lang tayong lasers. Okay, so yan mga markings. Yan po yung markings. Then, dito po yung sa kabilang side naman yung markings. Then, nakamagwell siya. Then, yung sticker lang po ito. So, ito po ay ambidextrous manual safety. So, ibig sabihin po ng ambidextrous, magkabilaan po yan. So, tingnan natin. So, kailangan po, ikakasta nyo muna bago nyo siya isi-save. Ayan. Ayan. So, pansin nyo naman po, sabay sila. So, ibig sabihin po, ambidextrous. Kasi meron kasing model na like sa mga full auto, ito lang yon. Sa side na to, yun yung switch para sa semi and full auto. So, this one, ambidextrous. So, ang purpose niyan, kung kaliwete kayo, ayan. Yan yung purpose ng ambidextrous manual safety. So, check natin kung gumagana. Yan yung safe. Aangat nyo lang. Okay, safe yan. Pag ibababa nyo, yan yung fire. Okay? So, ngayon, pag hindi siya nakakasa, hindi nyo rin siya masisafe. Kumbaga, hindi siya fully activated. Mapipihit mo lang, pero half. Yan. Half lang. So, kailangan ikakasa mo or ibababa mo yung hammer. Yan, para masisafe mo siya. And then, the other safety feature naman, itong beaver tail. Yan, gumagalaw na yan. So, pag hindi yan nadidiinan, pag kalabitin ko, hindi rin siya pumapalo yung hammer. So, kailangan didiinan mo siya, saka siya gagana. Automatic po, pag hinawakan nyo, madidiinan yung beaver tail. So, kailangan diinan talaga yan. Kasi pag hindi siya nadidiinan, hindi rin siya puputok. O pwedeng mag-open chamber, habang puputok kayo, nag-open chamber kasi hindi siya nadidiinan ng maayos. So, yun po yung purpose nun. Okay? So, ngayon lalagyan natin siya ng gas para testing natin kung ilang EPS. Sa paglalagay naman po ng gas, inverted position, kailangan patiwarik po yung magazine. Tapos, itutok mo lang yung nozzle doon sa inlet valve 3 to 5 seconds. Pero in this matter po, dahil
14 ang gamit natin, 2 to 3 seconds lang. Okay? Applicable lang po ang 3 to 5 seconds kapag malamig ng magazine or di kaya yung number 12, yung gamit nating gas. Lalagay tayo ng bibis. Lalagyan lang natin, sir, muna ng 4 na bibis para sa chronograph testing. Okay, so itetest natin kung ilan yung speed ng projectile niya. Kumbaga, ito yung projectile, yung bibis, yung bala. Tingnan natin kumbaga sa EPS, ilan yung EPS. Okay, Sir Christian, testing ng EPS. This is your 2011 High Kappa 6.0 IREX semi-automatic silver slide black frame. Okay, testing. Firing. 388.0. Ayan po yung speed ng projectile or yung bibis or yung bala. 388.0. Oh, one more. 362.1. And ramdam ko po yung recoil, yung palo nung unit natin. Medyo malakas yung recoil talaga. 362.1. 370.3. And last one, 362.1. Ayan, so yan po nag-range yung kanyang speed or yung kanyang EPS. Okay, so dahil wala na siyang bala, nag-open chamber po siya. So ang gawin nyo po, pag nag-open chamber, always release the magazine muna. Ayan, release the magazine. At para ibalik yung slide na to sa original position or yung drop down slide, para ibalik po, etong slide, itulak nyo lang siya ng bahagya, konti, ayan. And then, konting-konti lang, para lang gumitna yung slide stop. Pag nasa gitna na siya, ibababa nyo po. Pagkababa, tsaka nyo siya bibitawan. Okay? Kaya ko po yun sinasabi, kaya ko po yun binibigay sa inyo na tip, para itong slide stop notch, hindi mapudpod. Kasi po, pag nag-open chamber siyang ganun, at ganito lang ang gagawin natin, hindi natin siya alalayan, katagalan po niyan, mapupudpod to. So, pag napudpod, ang tendency, hindi na siya mag-open chamber. Pag pudpod na, kasi syempre, hindi na siya kakapit. So, ingatan natin dahil mahal din yung slide. Okay? Yun yung isa sa mga tip. Okay? So, po pwede rin hindi mag-open chamber kasi may nagtanong, sir, hindi nag-open chamber yung baril ko, hindi naman pupudpod yung slides, itong notch, hindi naman pupudpod yan. Bakit di po nag-open chamber? So, marami din kasing factor yon. Isa sa mga factor, yung pudpod na yung notch, or po pwede rin yung spring malambot na. So, pag malambot na yung spring, po pwede rin hindi na siya mag-open chamber, kasi hindi niya na kayang itulak yung bibis, no? Isa sa mga dahilan din, pag malamig na malamig yung magazine. So, pag malamig na malamig yung magazine, mahina yung blowback. Pag mahina yung blowback, hindi niya na kayang itulak yung slide hanggang dito umabot sa may notch. So, po pwedeng hanggang dito na lang siya pag mahina na yung blowback. Kasi pag lumalamig po yung magazine, mahina po talaga yung blowback. So, po pwede rin hindi siya mag-open chamber. So, wag po kayong magtaka bakit di siya nag-open chamber. Pwede pong i-check nyo yung magazine, baka malamig na. Okay? Lalo pag matagal na yung unit, po pwede ring malambot na yung spring. So, yun lang po. Okay? So, ngayon, load pa tayo at para ma-test naman natin yung accuracy. Okay, Sir Christian. Testing po natin yung inyong unit. 2011 High Kappa IREX 6.0 inches or 6 inches barrel. 2011 High Kappa semi-automatic. So, loaded siya ng 2, 4, 6, 8, 10. 10 bala. Okay, testing. Oh, I'm about 2 meters away from the target. Firing. Yan, very accurate, lalo na dahil mahaba yung barrel niya. Okay? Testing. Ubusin natin yung bala hanggang sa mag-open chamber.
Ayan, walang miss. Okay, so nag-open chamber again. Release the magazine, always release the magazine. And then yung kanina kong tinuro sa inyo. Ayan, then hammer down for safety. Okay, Sir Christian, okay na po ang inyong unit. Again, this is the 6.0 IREX semi-automatic gas blowback airsoft pistol by WE. So kung may question po, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page or dun sa aming Lazada app. Okay? So, yun lamang po. Thank you and have a nice day.